Boss, nandito na tayo. Ginoong Gu, dumating ka na. Matagal na kitang hinihintay. Angkang monghe. Sa buhay kong ito punong-puno ng pagkakasala ang mga kamay ko. Ang sadya ko ngayong araw na ito ay katahimikan lamang. Hindi ka paputol sa mundo, Ginoong Gu. Bakit mo hinahanap ang katahimikan? Mayroon ka bang pinagsisisihan? Ako kasi. Marami akong kasalanang ginawa para mabayaran ang utang sa sugal. Ipinagbili ko ang aking piping asawa na si Lin Sui. At si Lin Mei, ang kanyang kapatid. Kasalanan ko kung bakit sila nasagasaan at namatay habang tumatakas. Bayaw. Kung mabibigyan ako ng pangalawang pagkakataon, kahit nadurugin pa ang buo kong katawan, hindi ko hahayaang makaranas pa sila ng kahit katiting na pagdurusa. Hey! Ang gumagawa ng masama, may kaparusahan. Ngunit ang pusong nagsisisi ay isang biyaya rin. Gumawa ka na mabuti at ang karma ay magiging biyaya. Ito. Yung dating bahay na tinitirhan ko. Xiaoyan, gusto mo ba na mapapangasawa? Sabihin mo lang, itong dalagang ito ay magiging iyo na. Asawa. Naglakbay ako pabalik sa taong 1983, ang taon ng matinding tagutom. Ang taon din na una kong nakita si Xiao Xui. Xiaoyan, bakit ka nakatunganga diyan? Sasabihin mo ba o hindi? Nasaan siya? Nasa labas lang ng pinto. Ito ang lahat ng naipon ng ate ko. Nakikiusap ako sa'yo. Pwede mo ba kaming iligtas? Iligtas kayo. Sabi ni Papa, ipagbibili niya kaming mag-et sa mga trafficker. Sabi ng mga taga na yon, napakagaling mo at walang nangangahas umaway sa'yo. Basta iligtas mo lang si ate, ako. Kaya ko ring maging asawa mo. Ang laki ng tiwala nila sa akin noon, pero sa nakaraan kong buhay. Sobra ko lang silang sinaktan. Sa pagkakataong ito, gagawin ko ang lahat para protektahan sila. Ito mismo ang buhay na hinahangad ko. Lahat ng kikitain namin ni ate, ibibigay namin sa'yo. Kuya, pakiusap. Patuluyin mo na kami rito. Mukhang kailangan kong unti-unting baguhin ang imahe ko sa paningin nila. CJ, dito na kayo tumira. Guyan, dahil napag-isipan mong patuluyin sila, magsikap kayong mamuhay ng maayos mula ngayon. Mauuna na ako. Ingat kayo, Kapitan. Halika, pasok na tayo sa loob. Pasok kayo.
Maupo kayo. Mula ngayon, ituring niyo na itong sarili ninyong tahanan. Umupo kayo. Magluluto na ako. Ay. Mukhang wala na yata tayong pagkain sa bahay. Itong kamote, galing ito sa bahay namin. Sa'yo na. Hindi naman ako nasasarapan dyan. Iyon na lang yan. Hindi ako gutom. Kainin mo na. Sige na. Ang gago ko, paanong napabayaan ko ang babaeng ito? Ang nag-isang babaeng nagmalasakit sa akin sa buhay na ito. Hinding-hindi ko nahahayaang maghirap pa sila. Na, pwede akong mangaso sa bundok. Malawak ang bundok. Laging may makakain doon. Guyan. 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 Tara na, pumunta na tayo sa sugalan, maubusan tayo ng pwesto. Ano ba yan? Kanina pa ako kumakatok. Wala man lang nagbubukas? Aba. Hahaha. May tinatagong babae kayatad yan, kaya pala. Ang tagal mong buksan ang pinto. Halika dito, bebot, halika. Magsalita ka. Bakit ayaw mong magsalita? Ah? Pipi. Mga barkadang lasinggero lang sila noong nakaraan. Dahil sa kanila kaya naghihirap ang pamilya ko. Ano ba yun? Tol, kapos ako sa pera ngayon, pahiram naman. Sulembiyang double ang bayad ko kapag nanalo ako. Noong nakaraan, naniwala ako sa mga salita niyang yan at pinahiram ko siya. Nang makita mo, hindi man lang ako nakakain ng maayos. Wala akong pera. Ano ba yan? Ibalik ko naman sa'yo. Huwag kang pasaway, mas lalo kang mapapahama. Sabi lang wala akong pera eh. Kung gusto mong manghiram ng pera, halika. Isuka mo sa akin ang lahat ng utang mo. Anong ibig mong sabihin? Ah, ngayong may babae ka na, kinalimutan mo na agad ako? Sinasabi ko sa'yo, sa ayaw mo sa gusto mo, ibibigay mo sa akin ang pera. Huwag mo akong hamunin. Aba, ano to, bruha? Huhusgahan mo kami? Ano ka, tatlo tayo? Aray. Guyan, sinampal mo ako. Sampal lang yan, mabuti pa nga yan. Kapag inaway mo pa ang asawa ko, hindi lang sampal abutin mo. Ano ba, Guyan? May sayat ka na ba? Paalang sa isang piping babaeng yan, gagawin mo to? Umalis ka na. Sag. Huwag mo akong hintayin. Abangan mo ko. Huwag kayong mag-alala. Hindi na ako makikisalamuha sa ganyang klaseng tao. Hindi na ako susubok ng kahit anong sugal na sisira sa pamilya. Okay lang. Kung anong klaseng kaibigan ang piliin mo, kalayaan mo yan. Patuloy kitang bibigyan ng pera. Lalaki ako, hindi mo ko kailangang buhayin. Ako ang kikita ng pera mula ngayon. Ako ang bubuhay sa inyo. Sabi ng mga tao, mainitin ang ulo mo. Pero sa tingin ko, hindi ka naman ganoon. Sa paglipas ng panahon, makikilala mo rin ako ng lubusan. Pero tungkol nga pala sa kaibigan, may naalala akong isang tao. Dito lang kayong dalawa sa bahay. Pupunta lang ako sa bundok. Babalik agad ako. Boss yan. Sa ganitong tagutom, ni anino ng hayop, wala tayong makita sa bundok. Mahigit kalahating oras na tayong naghahana. Sigurado ka bang may mahuli tayong ligaw na hayop dito? Ganito kalaking bundok. Sigurado nagtatago yung mga mababangis na hayop sa kaloob-looban. Pumasok pa tayo ng mas malalim.
Baka sakaling may makuha tayo. Sa nakaraan kong buhay. Dahil sa mga katangahang ginawa ko. Kasi ako ang buhay ng mabuting kaibigan si Ivan. Nabulok siya sa kulungan dahil sa akin. Sa buhay na ito. Kahit ano nang mangyari, iaangat ko siya at gagabayan tungo sa magandang buhay. Kuniho. Yan, ang galing mo naman. Paano mo to nahuli? Tama, yan. Medyo mataba rin. May hapunan na tayo mamaya. Ito bakas ng baboy ramo. Sinasabi ko sa inyo, may malalaking hayop pa rito sa bundok. Yan, habulin na natin. Pag nakahuli tayo ng baboy ramo, matagal tayong hindi magugutom. Huwag muna. Dumidilim na. Markahan muna natin. At babalik tayo bukas para maglagay ng bitan. Ikaw talaga, yan, lagi kang handa. Asa na lang ako sa'yo, na mabubusog ako. Hoy, narinig ko si Guyan mula sa kabilang baryo. Kinukop yung piping anak ni Laulin at yung bata. Ni hindi niya kayang pakainin sarili niya. Dinagdagan pa niya ng 2 bibig. Ano bang pumapasok sa isipan niya? Ano pa ba? Ilang taon na siyang nagnanakaw dito sa baryo ni hindi makahanap ng mapapangasawa. Ngayong may gustong magpakasal sa kanya. Siyempre masaya na siya. Haha, tama na. Hoy, Guyan, nakita ko si Wanghu papunta sa inyo. Narinig kong maniningil daw. Si Wanghu. Bakit napakabilis nilang dumating? Noong nakaraang buhay, si Wanghu ang naningil. At kinuha si Lingsu at Linmei. Kapag nakaaway ko siya, si Lingsu at Linmei ang mapapasama. Tara na. Nananahi pa, magbayad ka na. Anong sinasabi mo? Okay lang kung wala kang pera, pwedeng katawan mo na lang ang pambayad. Ang ganda-ganda mo talaga. Huwag mong galawin si Ed. Ikaw, Tigilan niyo sila. Hayaan niyo sila. ikaw si Guyan, di ba? Ang tatay ng babaeng to, may utang sa kin na 200. Dumating na ang katang panahon, kaya nandito ako para maningil. Ang ama nila ang may utang. Kung may hinahanap kang sisingilin, nagkakamali ka ng tao. Huwag mo kong papaligwi-liguyan. Ang utang ng magulang. Obligasyon yan ng anak. Magbayad ka o kung hindi. Ibebenta ko siya para mabayaran yun. Kuya, sabi mo walang mangangahas na guluhin ka. Sige na, iligtas mo si At. Eh kung tumanggi ako, Tumanggi? Tatanggi raw siya. Ang dami namin dito. Pero tatanggi raw siya. Irahin nyo na. sugod. Punyeta ka. Guyan, anong magagawa ng pagiging magaling mong makipaglaban? Dapat araw-araw mo silang binabantayan. Kung hindi, isang araw, papadukot ko talaga sila. Sa mga tauhan ko. Subukan mo. Akala mo ba hindi ko gagawin? Sasama na ako sa kanya. Swerte mo, umalis na kayo. Ganito na lang ba talaga ang kapalaran ko? Wala na ba talaga? Sandali lang. Yung utang niya. Ako ang magbabayad. Yan, nababaliw ka na ba? Saan tayo kukuha ng 200? Hindi pa naman ito ang huling araw ng palugi. 1 linggo pa. Pagkalipas ng 1 linggo, 200, ibibigay ko ng buo, walang kulang. Sige. Pero kung hindi nyo mabayaran sa takdang araw, lahat kayo mamamatay. At itong barong-barong na to, magiging akin din. Ana.
Sige na, ayos na. Salamat, kuya. Halika, tumayo ka na. Hindi kita pwedeng idamay. Mas mabuti pang umalis na lang ako. Ano bang sinasabi mo? Isang tunay na lalaki kapag may sinabi. Dapat panindigan. Tungkol sa pera, huwag kayong mag-alala. Hahanap ako ng paraan. Kanina sa bundok may nakita akong baboy ramo. Kung madadala ko iyon sa palengke, tiyak na malaki ang kikitain. Napakaswerte natin ngayon, nakahuli pa ako ng 2 ligaw na kuneho. Oh, tignan mo, Nakakakuha ka pa ng ligaw na kuneho sa panahon na yun? Ang galing mo naman, Kuya Gu. Sige, iluluto ko na to. CJ. Halika, kumain ka rito. Sabi ni tatay, bawal kumain ang babae. Isang hapag lang dito. Wala akong ganyan. Halika. Halika na. Umupo ka na, kumain na. Halika. Anong hinihintay mo? Kumain ka na. Halika. Sige na, kumain na. Xiaomi, yung at mo. Kailan pa siya hindi makapagsalita? Sabi ni inay, noong bata si ate, nilagnat siya. Nahuli ang pagpapagamot. Kaya di na siya makapagsalita. Mabuti naman at hindi siya ipinanganak na pipi. Kanina sa bundok, may nakita akong mga halamang gamot. Kung makakaipon tayo ng sapat, pakuluan ng 2 oras, ipainom sa kanya. Gagaling, hindi permanenteng pipi. May alam akong lumang reseta. Kaya kong gamutin yan. Talaga, ibig sabihin, makakapagsalita na si ate. Ilihim muna natin ito. Kapag kumpleto na ang mga sangkap, saka natin sabihin. Sage, Narinig ko na. Wag na ninyo akong gamutin. Hindi na ako gagaling. At saka, wala tayong pera. Pabigat na kami ng kapatid ko. Sa'yo, basta maging maayos lang kayong dalawa. Masaya na ako. Noong nakaraang buhay dahil sa kasalanan ko, hindi ko kayo nabigyan ng magandang buhay. Sa buhay na ito, dapat kong pagalingin si Xiaoxue. Hindi maaari. Magpahinga ka muna. Yung pera panggamot. Pagkain, lahat ng problema, ipaubaya mo na sa akin. Makinig ka sa akin. Huwag ka nang matigas ang ulo. Bakit isang mangkok lang? Nasaan yung sa inyo ni Xiaomi? Kumain na kami ni Xiaomi. Ikaw na lang. Mukhang kailangan ko ng mahuli ang baboy ramo ngayon. At mamitas ng mga halamang gamot para ipanggagamot kay Xiaoxue. Ikaw na muna kumain yan. May lalakarin lang ako. Tanghali na pala agad.
Itong mga halamang gamot. Sapat na to para sa dalawang gayak ng gamot ni Xiaoxui. Bossing yan, kanina pa tayo paikot-ikot dito. Wala man lang bakas ng baboy damo. Baka kahapon. Tinakot na natin silang lahat kaya umalis na. Ingat! Bossing yan, buti na lang mabilis ang reflexes mo. Kung hindi, lagot ako. Kumalma ka. Isang tama lang to, sigurado. Tumama. Tinamaan sa lig. Di na gumagalaw. Malamang patay na. Angas, bossing yan. Isang tira lang, tumba agad. Buti naman. May halamang gamot na, may baboy pa. Sakto lang. Pampalakas to para sa katawan. Ni na Xiaoxu at Xiaomi. Aabot sa 150 kilo tong baboy damo. Yung matitira, pwede nating ibenta pambayad sa utang ni Xiaoxu. Wag na, bossing. Di mo na kailangang pagurin ang sarili mo diyan. Ako nang magbubuhat niyan para sa'yo. Aray ko. Tara, Wala rin palang kwenta, tung GYM ko. Bossing yan. Grabe, ang lakas mo naman. Baboy damo. Saan nanggaling yan? May pagtatanong pa ba? Siyempre, si bossing yan ang nakahuli niyan. Oh, kita mo, may dugo pa sa lig. Aba, may baboy damo pa pala sa bundok natin. Akala ko noon pa ito naubos. Sa laki ng hita, siguradong 150 kilo yan. Koto nga. Itong batang to ng pamilyang Gu, may ibubuga na talaga eh. Nakapatay ng baboy damong ganito kalaki. kaya naman pala yung mga nakakahuli ng malaking isda. Buong araw nagpaparada sa kalsada. Ang sarap pala sa tenga ng ganitong papuri. Oh, halika, tara, puntahan natin. Tara na, tara. Nakauwi na tayo. Ang Kuya Guyan, nakahuli ng baboy damo. Halika, tingnan niyo. Kuya, ang galing mo talaga. Tara, Gu, bata. Binebenta mo ba yang baboy ramo? Nga, gusto rin naming makatikim. Isang taon na kaming hindi nakakakain ng karne. Kung ano nang sabihin ng misis ko. Ikaw, paano mo ba gustong asikasuhin to? Ikaw ang nakahuli, ikaw ang magdesisyon. CJ, kung ganoon, ibenta natin. Ibebenta ko sa inyo. Sa presyong 80 sentimos kada kilo. Ipagabi mo ako ng 2 kilo ha. Kukuha lang ako ng pera sa bahay. Nga, ako rin. Pagtabihan mo rin ako. Kukuha rin ako ng pera. Tingnan mo yung taong yan. Kahit sa bundok nakakahuli ng baboy ramo. Eh ikaw, Aba, kung nakatagpo rin ako sa bundok, di nakahuli rin ako. Ang problema, sa tingin mo ba ganun lang kadaling makakita niyan? Sinuwerte lang talaga to. Tara, umuwi na tayo kumuha ng pera. Bibili rin tayo ng 2 kilo. Tara. Sa araw na to, kumita tayo ng 104 na piso. Kaunti lang talaga ang tao sa baryo natin. Mga 30 hanggang 40 pamilya lang. Kahit naubos na natin yung nabenta, mahigit kalahati pa rin ng baboy ang natira. Mukhang kailangan pa nating pumunta sa bayan para ibenta ang natira. Huwag kang mag-alala pagdating ko sa bayan at maibenta ko ang lahat ng yan. Kaya nating bayaran utang mo. Hindi mo na kailangang mahirapan ng ganito. Hangal na bata. Trabaho ko bilang asawa ang lahat ng to. Sariwang kanin ng baboy. Halika, tingnan asuriin ninyo. Sariwang kanin ng baboy. Halina kayo't masdan ito. Sariwang kanin ng baboy. Boss, tingnan nyo naman. Boss, bumibili ba kayo ng baboy? Brat, niloloko mo ba ako? Nagtitinda ako ng baboy. At tanungin mo ko kung bibili ako ng sayo? Hindi kita niloloko. May halos 200 kilo ako ng baboy doon. Kukunin nyo ba? Garantisado, de kalidad at mura. Tigil, sino kayang maglabas? Ng 200 kilong baboy? Kung sinabi ko mayroon, kukunin nyo ba o hindi? Kung kaya mo, kukunin ko. Isang panyo rito. Sige, andiyan na. Boss yan.
Tingnan nyo, bagong patay na baboy. Sariwang-sariwa. Ayos. 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 Puro di kalidad na karne. Magkano kada kilo niyan? Kukunin ko na lahat. Nasa palengke ka rin naman, sabihin mo na presyong bilihan mo. Ah, Sedge. Ibibigay ko sa'yo, piso kada kilo. Ha? Piso. Hoy hoy, teka lang. Dadagdagan ko pa ng 5 sentimos. Ngayon, kahit sa talyasi, ubos ang supply ng baboy. Niloloko mo ba ko? Huwag mo kong gagaguhin sa presyo ng merkado. Nagbibiro lang, boss. Mahirap ang bigas ngayon. Pero tong presyo ng baboy, ang bentahan sa palengke, piso lang. Ito na ang pinakamataas na kaya kong ibigay. CJ, sa presyo mo na. Sige, imbangin na natin. Tol, mukhang bago tong kani mo, ha? Mayroon ka pa ba? Bibili rin sana ako. Ako rin. Sa ngayon, wala na. Sa susunod na lang kung gusto niyong bumili. Tol, natimbang ko na tong karne. 21 kilo. 168 piso lahat. Bilangin mo. Sige, madali kang kausap, boss. Kita-kits. Ingat sa pag-uwi. Tara na. Oh, andito na pala si Boss Kian. Tingnan mo to. Ang lakas ng loob mong magbenta dito sa teritoryo ko. Ang pumipigil sa kabuhayan ko. Parang mo na ring pinatay ang magulang ko. Boss Kian, mukhang wala ka pa ring pinagbago. Sabihin mo na, anong kailangan mo sa akin? Tulungan mo akong pumatay, tapos bibigyan kita ng 100. Bihira kang maging ganito kagalante, Boss Kian. Sabihin mo na, sino siya? Si Guyan, mula sa baryo ng Chiashan. Bakit? Kakilala ko, may kaunti kaming pinagsamahan. Hintayin mo na lang ang magandang balita. Kuya yan, ang galing mo talaga. Sa ganitong iksi ng panahon, ang laki na agad ng kinita natin. Kapag sumama kami sa'yo, tiyak na laging may biyaya. Hoy, tigil! Bata, napakalakas ng loob mo. Ang tapang mong. Manggulo sa teritoryo ng boss namin. Sino kayo? Mayroon kang binangga ang hindi mo dapat binangga. Ayaw ka na nilang. Makaalis pa sa bundok na ito ng buhay. Pinapahirap mo talaga ang trabaho ko. Ang hirap di huwag na lang natin gawin. Linpan, umpisahan mo na. Ano pang hinihintay nyo? Sedge, sugurin na. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa inyong patayin kami? Gusto mong malaman? Mangarap ka na lang. Ayaw magsalita, ha? Madali lang yan. Pag hindi kayo nagsalita, dito na kayo lahat mamamatay sa bundok. Huwag. Magsasalita na ako. Yung malaking boss sa bayan, inutusan si Kuya Hu na patayin ka. Kaya inutusan kami ni Kuya Hu na hanapin ka rito. Siya naman sa bahay nyo. Pahanapin ang magkapatid na Linsue. Hanapin ang 3. Tara na. Oy, anong pinagsasabi mo diyan? May utang ka sa King 200. Nakalimutan mo na ha? Tapos na ang palugit, magbayad ka na. Huwag kayong lalapit. Babalik na si Guyan. Guyan, wala na yang babalikan. Patay na yon sa bundok. Anong sinabi mo? Sabi ko patay na si Guyan sa bundok. Yang 200 na yan? Wala nang magbabayad niyan para sa inyo. Mga demonyo kayo. Bitawan niyo si Ed. Bitawan niyo siya. Buti nga nakakatayo ka pa. Pinoproblema mo pa ang iba? Okay lang kung walang pera. Andiyan naman ang katawan, di ba? Lalo ka pang gumaganda, hahaha. Pag nasahapan na ko sa'yo, ibebenta kita. Sa matandang kapitbahay para maging asawa, hahaha. Ed, Nilakasan mo ang loob mong saktan ako?
Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na galawin sila. Ed, Nandito lang ako. Guyan, nakabalik ka pa pala, ha? Mukhang ayaw mo makita akong buhay, no, Boss Yu? Bakit? Ayaw mo nang masingil yung 200 na may tubo? Guyan, nabuhay ka pa talaga mula sa bundok. May ibubuga ka pala. Six, bayaan mo na. Kung wala kang pera, tulad ng usapan natin noon, lahat ng ari-arian mo dito, akin na lahat yan. Huwag kang mag-alala, bahala na ako. Boss Yu, hindi mo nabibilangin. May ibubuga ka rin pala? Ah, haha, sa loob lang ng 1 linggo. Nakalikom ka agad ng 200. Simula ngayon, wala na kayong pagkakautang kay Lin Tsui. Kuya Hugh, malapit na ring lumubog ang araw, umalis ka na. Tapos na ang usapan tungkol sa babae. Ayos na. Pero meron pa tayong hindi pinag-usapan tungkol sa'yo. Anong tungkol sa akin? Anong kinalaman mo? Nasaktan mo ang taong hindi mo dapat sinasaktan. Ang taong yun, gustong hindi ka na umabot sa kinabukasan. Binayaan niya ako, mahirap tumanggi. Wang Hu, napakasama ng ugali mo. Nakuha mo na ang pera ni Kuya Guyan, hindi ba? Kumikita ako sa maruming trabaho. Kasalanan mo to. Sisirain mo ang sarili mo. Guyan, ngayon ang araw ng kamatayan mo. Tirahin lang. Hanapin si Tatlo. Wang Yu, ilang beses na kitang binigyan ng pagkakataon, pinatawad ang buhay mo. Pero binigyan na kita ng pagkakataon, hindi mo lang alam gamitin. Hindi to. Ano ang balak mo? Huwag kang mangahas. Mag-isip-isip ka sa ginagawa mo. Relax ka lang. Isa lang akong ordinaryong tao ngayon. Ano naman ang magagawa ko sa'yo? Yung ginawa mo kanina. Sinira mo ang gamit namin. Ang set na ito ay 500. Pag-usapan natin ang kompensasyon ngayon. Iitong sirang mesa, nagkakahalaga ng 500? Tama, magbayad ka. Wala ni 1 sentimong bawas. Pinagtitripan mo ba ako? Hindi ako magpapaligoy-ligoy pa. Kapag hindi ka nagbayad ngayon, kahit 1 kusing, babayaan mo rin sa huli. Sigish, babayaan ko na. Aray, bitawan mo ko. Anong hinihintay nyo diyan? Kunin nyo na yung pera sa bulsa niya at ibigay sa kanya. Ayan na lahat ng pera ko. Kasama nung 200 na. Binigay mo sa akin kanina, eksaktong 500 na yan lahat. Pwede mo na ba akong bitawan? Marunong ka rin. Sa susunod, mag-iingat ka. Lumayas na kayo. Inaamin ko, talo ako sa'yo ngayon. Pero abangan mo ko. Kuya yan, susundan ko sila sa labas. Baka may binabalak na namang sama yung mga yan. CJ. Huwag na kayong mag-alala. Wala nang. Mangangahas na buluhin pa kayo. Anong ginagawa niyo dyan? Salamat, Guyan. Salamat at binigyan mo kaming magkapatid ng bagong pag-asa. Kung wala ka, hindi ko na alam kung paano kami mabubuhay. Anong klaseng kalokohan yung sinasabi mo? Kung wala kayong dalawa rito sa bahay, hindi ba't sobrang lungkot nito? Saan pa ako kukuha ng gana para mag-isip kung paano kumita ng pera? Tayong 3 kapit-bisig. At nagtutulungan, di ba? Guyan, aakyat ka ba ng bundok? Kukuha lang ako ng mga halamang gamot. Titignan ko rin kung may mahuhuli akong kuneho o mailap na manok. 1 sangkap na lang ang kailangan para sa gamot ni Linsui. Kailangan ko na tong makumpleto agad. Yung bola-bola kaninang umaga, may mantika ng manok. Nakakabusog yan, kainin mo pag nagutom ka sa daan. Sobrang masukal sa bundok. Mag-ingat ka, baka madulas ka.
Salamat, Mrs. Medyo malayo ang pupuntahan ko ngayon. Kaya baka gabi na ako makauwi. Sabihan mo si Xiaomi, pag oras na ng kain, kumain na kayo agad. Huwag kayong magpapagutom. Sige, naiintindihan ko na. Mag-ingat ka sa labas. Alam ko na. Aalis na ako. Nahanap din. Ito yung dandelion pag pinatuyo pampababa ng lagnat. Sakto, pwedeng ipangtimpla ng tsaa para kay Xiaoxue. Ito naman. Dangshen. Mukhang ligaw na dangshen. Yun na lang yung kulang sa gamot ni Xiaoxue. Buti na lang nakita ko to, itong ligaw na dangshen na to. Sobrang mahal nito, tapos ang laki pa. Pagkatapos kong ipanggamot kay Xiaoxue, yung matitira, malaki-laki pa ang mapagbebentahan. Relax lang, Tutoy. Mangangaso ako galing sa bundok sa unahan. Ako si Lulin. Agagaling ko lang doon sa kabila. Wala akong masamang bala. Ibaba mo muna yang pana. Ibaba mo na. Taga bundok sa kabila? Bakit parang hindi kita maalala? Sino bang mangangaso sa pamilya nyo? Sa pamilya Gu. Ang tatay ko, pero patay na yun noon pa. Kaya pala, ikaw yung bunsong anak ni Gu. Hey, balita ko, isa kang gangster noon. Bakit? Mukhang pinulot mo na namang muli ang pana? Aya naman pala pamilyar, tung pana mo sakin. Halika, pagpakitang gilas ka nga sakin. Subukan mo. Baguhan pa lang ako sa pangangaso, hindi pa to pambida. Sige na. Kailangan ko ng bumaba ngayon. Ikaw na muna bahala dito. Hoy, teka lang. Wala ka pang nahuhuli ngayong araw, no? O eto. Kunin mo. Regalo ko na sa una nating pagkikita. Nga pala, Tutoy, doon sa gawing yun, may malalim na lugar. Bilang nakatatanda, payo ko, huwag kang lalapit doon. Sobrang delikado doon, isang mali mo lang, laglag ka. Noong nahuling punta ko doon, may nakita akong bakas ng isa. Pero nagmamadali akong umuwi kaya hindi ko na hinanap. Malamang nakita rin yun ni Lulin. Pero ayaw niyang ipaalam sa akin. Gusto niya akong iligaw. Sige, sa iba na lang ako maghanap. Tamang-tama ang dating ko ngayon, 2 isda na agad ang mahuhuli ko. Pangsabaw pag-uwi. Simpleng-simple lang itong bubo, pero pwede na. Naalala ko may nabasa ko noon, ang sabi ilagay daw ang bubo sa lugar na mahina ang agos ng tubig, tapos lagyan ng kaning bahaw bilang pain. Mas madali talagang papasok ang isda. Elnen, ang bango talaga ng bolang kanin na gawa ni Xiaoxue. Baka magustuhan din ito ng isda. Pag may nahuli akong isda ngayon, may uwi ko. Ito'y pwedeng isabaw sa kanilang dalawa. Dagdag pa yung ligaw na manok na bigay ni Lulin. Sapat na itong sangkap sa loob ng 2 araw. Tamang-tama, 2 sila, 2 isda. Pwedeng-pwede itong isabaw pag-uwi. Dagdag pa ang ligaw na manok at mga halamang gamot, ang dami nito. Tiyak na matutuwa si Xiaoxue pag nakita niya ito. Kuya Guyan, ayos ka lang ba?
Ayos lang ako, walang problema. Mahal, tingnan mo ito. Ito ang lihim na reseta ng pamilya namin. Inumin mo to at muli kang makakapagsalita. Mabuti itong balita, bakit parang hindi ka masaya? Ayaw mo ba sa akin dahil pipi ako? Aba, bakit naman? Isa nga akong tambay. Hindi mo ako hinamak, magkakaroon pa ako ng lakas ng loob na hamakin ka. Pero nagbago ka na. Marunong ka ng mangaso. Mahal, magtiwala ka sa akin. Inumin mo na ito. Muli kang makakapagsalita. Kung hindi gumana ang gamot na ito, iiwan mo ba ako? Ikaw ang asawa ko. Ano man ang maging anyo mo, hindi kita ipapapalit. Tama, Ed. Hindi ka namin iwan kailanman. Kumusta? Mahal, saglit lang. Mahal, magtiwala ka sa akin. Inumin mo to. Magsalita ka. Ibig kong sabihin, magsalita ka. Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Sabihin mo sa akin. Tama. Ibuka mo ang bibig mo. Sabihin mo ang pangalan ko. Gu. Yan. Nandito ako. Wow, ate, nakakapagsalita ka na. Kaya. Kunang. Magsalita. Sa wakas nakakapagsalita ka na. Gu, Mrs. Ano bang nangyayari? Lagi na lang amoy nilagang karne sa inyo. Nakahuli si Guya ng 5 ibong gubat sa bundok. Nagpakulo kami ng isa noong isang araw. Ngayon, gagawin namin adobo ang isa pa. 5 ibong gubat. Sandali, hindi ba pipi ka dati? Na, paanong nakakapagsalita ang pipi? Paano nangyari yan? Hindi ba siya pipi? Pinulat ni Guya ng mga halamang gamot at pinagaling niya ako. Hindi ko inakalang may mararating pala si Guyan. Noong isang araw, nakapatay pa si Kuya ng isang kuneho. Pero sa tingin ko, mas masarap pa rin ang manok. Anong mararating? Yung kuneho, nagkataon lang na nabagok sa ulo. Nasa pugad, hulihin. Huwag na yan, subukan mo. Yemi, Guyan, nakabalik ka na. napakaswerte naman ng batang to. Pasok na kayo dali, magpahinga na kayo. Pringgu, ang lalaki namang mga istayan. Tabi. Hetong ate. Wow. Aba, Guyan, yung asawa ko pala. Mabuti mong kaibigan yun. Anong meron pa riyan? May napulok ka na naman bang maganda? Tinitignan ko lang naman. Hindi naman ako kukuha. Por favor naman. Sa'yo ba yung hinahawakan mo at pinakikialaman mo? Aray. Ay. Nagtanong lang ako, nanakit ka agad. Tignan niyo to lahat. Si Guyan, nambubogbog. Kung magdadrama ka pa riyan sa harap ko, huwag kang magsisi sa gagawin ko, ha? Ano namang gagawin mo? Nanakit ka na nga kanina. Hoy, kayong lahat, hasgahan niyo to. Tama na, tigilan niyo na. Anong tama na? Si Guyan, sinaktan niya ako ng walang dahilan. Bakit? Ikaw ba yung sinaktan? Puro kadaldal. May toyo to.
Aray, hindi ka pwedeng umalis. Amo, Hindi ako bibitaw. Hindi pwede. Ipapatawag ko ang kapitan. Hindi ako bibitaw. humiga na siya, sinabi ko sa'yo. Aray, binubuli ako ni Guyan. Nananakit siya. Guyan, ayos ka lang ba? Wala naman siyang ginawa sa'yo. Anong nangyayari dito? Hapong-hapok kang sumugod dito, sa harap ng bahay nila Guyan. Nagsisigawan at umiyak ka pa. Wala ka na bang kahihiyan? Ba't ako ang tinatanong mo? Si Guyan, sinaktan niya ako. Tinulak pa niya ako sa sahig. Hoy, huwag kang mag-inarte dyan sa harap ko. Itong si Guyan, lahat ng ginagawa niya ngayon. Kitang-kita ng buong baryo. Di ba? Ikaw nga itong ilang araw pa lang, ninakaw mo na. Yung manok nila Linfan. Akala mo ba di namin alam? Ha? Tama yan, si Guyan, sobrang bait na niya ngayon. Ikaw itong nangaagaw, mukhang gusto mong lumamang. Pero nung di pinalad, nagwala ka. Ako. Mas mabuti pang umalis ka na kung hindi. Magkakaleche-leche ka rito. Pinagbabantaan mo pa ako. Kaya pala kulang ng isa ang manok ko. Ikaw pala yon. Di ko ninakaw yun. Huwag kang nag-iimbento. May patunay ka ba? Ano pang patunay? Yung manok na yun, pang itlog ko sana. Hala, papatayin kita. Saklolo. Papatayin niya ako. Tapos na ang palabas. Umuwi na kayo. Tara na, alis na. Ang lamig ng paa mo. Paano kung magkasakit ka sa ginaw? Kuya Guyan, magbabad ka na ng paa mo. Dali. CJ, Masahe muna bago ibabad. ay Xiaoxu. Huwag kang gumalaw. Halika, ako ang magmasahe ng paa mo. Sa dati kong buhay, kahit hindi ako nagkukulang sa pera, hindi ko kailanman naranasan ang init ng pagmamahal ng isang pamilya. Xiaoxu. Xiaomi. Napakapalad ko na nandito kayo. Dati, parang wala nang saysay ang buhay ko. Pero ngayon, iba na. Ngayon, araw-araw. Gusto ko nang umuwi ng maaga para makita kayo agad. Pakiramdam ko, ang lakas-lakas ko. Ano ka ba? Kami nga dapat ang magpasalamat sa'yo. Kung wala ka, malamang kami ni Xiaomi. Ay hindi na nakaligtas. Nga. Kuya Guyan ang pinakamabait. Palakas na ng palakas ang lamig ng panahon at napakalamig ng tubig sa ilog. Sobrang delikado ng ginagawa mo na pangingisda sa ilog ngayon. Huwag na huwag mo nang ulitin yun. Sa ngayon, ang pamilya natin, hindi na natin kailangang umasa sa isang pirasong isda. Kung may masamang mangyari sa'yo, anong gagawin naming magkapatid? Sige, naiintindihan ko na. Marami pa namang isda sa ilog. Kapag nagyelo na, mahirap na silang hulihin. Kapag gumaling na tong mga sugat ko sa lamig, babalik ako para manghuli ulit. Na pala, Xiaoxu. Marami na akong halamang gamot. May mga ligaw na dangsyen pa. Iniisip ko, bukas pupunta ako sa bayan. Para ibenta ang mga ito at ibili ng mga gamit natin para sa taglamig. Sabi ng mga taga na yon, ang presyo ng ligaw na dangsyen ay hindi basta-basta. Kapag nabenta ko, makakabili pa tayo ng matatamis na kakanin para kay Xiaomi. Naglaway siya nang makakita ng pagkain. Kung ganun, huwag na akong sumama. Maglilipit na lang ako dito sa bahay. Kaunti na lang din ang panggatong sa kusina, magsisibak pa ako. At lalabhan ko yung mga damit na hinubad mo. Mag-iingat ka sa daan. Umalis ka ng maaga at bumalik din ka agad. Huwag kang magtatagal sa labas. Kuya Guyan, gusto kong sumama. Gusto ko rin pumunta ng bayan kasama kayo. Hindi ko pa kasi nakikita kung ano ang itsura sa bayan. Balita ko, ang dami raw masasarap na pagkain doon. Pangako, hindi ako magulo. Susunod lang ako kay kuya. Tutulong akong magdala ng gamit. Pwede ba? Kung gusto ni Xiaomi na sumama, isama mo na siya. Bantayan mo siya, bahala ako sa bahay. Kaya ko tong asikasuhin mag-isa. Ayos. Salamat, Ed. Salamat, Kuya Guyan. Matutulog na ako ng maaga para magising ng maaga bukas. Sasama ako sa iyo, Kuya, papuntang bayan. Huwag kang mag-alala bukas. Babantayan ko talaga si Xiaomi. Kapag nabenta na natin ang mga halamang gamot, ibibili kita ng bagong damit. Matagal-tagal na rin yung damit mo, oras na para palitan ng bago. Huwag mo na akong ibili ng kung ano-ano.
Ibili mo rin ang sarili mo, huwag kaming lagi ang iniisip mo. Wow. Kuya Gu, gusto mo bang bumili ng damit? Damit? Tara, Binata, gusto mo ba nangyari ng damit o tela? Itong mga yari kong damit, bagong dating lang mula sa pabrika. Pulido ang pagkakatahi at maganda sa katawan. Pati ang mga tela, matitibay din. yari na. Sa hitsura mo, para sa bago mong asawa ito, no? Itong kulay na to, nakakaputi. At ang estilo, uso ngayong taon. Tiyak na babagay sa misis mo. Kanina lang. Marami na akong nabenta nito. Magkano ito? 18. Medyo mahal. Pwede ba, Kins? Kunin mo na rin ng isa pang pangbata. Sage. Wow. Sigurado yan, binata. Magugustuhan talaga yan na misis mo. Bigyan mo ako ng 2 set ng damit. Ako na ang kukuha niyan. Kuya, ayaw mo ba? Hindi mahalaga ang suot ko. Tara na, pumunta na tayo sa butika. Sage. Boss, bumibili po ba kayo ng mga halamang gamot? Kulang ang supply ng gamot sa lahat ngayon. Matagal na akong bumibili dito. Ano bang gusto mong ibenta? Mayroon akong ilang huangki, dangshen, at saka dongkwei. Ako mismo ang bumitas nito sa bundok. Pinili ko ang mga pinakamagagandang klase. Tingnan niyo muna ang kalidad. Maganda nga ang itsura at tuyong-tuyo. Siksik ang hiwa at walang halo. Sa totoo lang, may kalalagdalang akong malaking kontrata sa tindahan. Kailangan ng maraming damo. Gaano karami ang ganyang klase ng gamot mo, kung sapat ang dami? Pwede tayong magkaroon ng pangmatagalang suporta. Siyempre wala siya niyan. Sa lugar na ito. Ako lang ang tanging kayang mag-supply ng gamot sa tindahang ito. Ginoong Kian, anong ginagawa niyo dito? Ginoong Shen, huwag kang magpaloko sa batang iyan. Isang hampas lupang tulad niyan, gaano kalami kayang gamot ang hawak niyan? Ginoong Kian. Si Kian man kang bayan. Kuya, sino iyan? Isang nakakainis na negosyante. Ginoong Shen, alam ko na may nilagdaan kang malaking order, pero kulang ang inventaryo mo, at kailangan mong bumili ng maraming gamot ngayon. Sa tingin ko, ay ang tulungan ng mga paninda ko ang problema mo. Ginoong Kian, alam kong marami kang gamot. Pero kung tulad ka pa rin ng dati na 20 piso kada kilo ang huwangki mo, wag na tayong mag-usap. Ay, Ginoong Shen, napag-usapan ang lahat ng iyan. Kung sa tingin mo'y hindi mo matanggap, ang 20 piso kada kilo, edi pag-usapan natin. 25 piso kada kilo. Ano sa palagay mo? Ginoong Kian, sa tingin nyo ba? Ay, nakakatawa ang sinasabi nyo. Nakakatawa? Siyempre nakakatawa. Hindi lang sa alam kong kulang ang inventaryo mo. Alam ko ring malapit nang mag-expire ang order mo. Pagdating ng takdang panahon at hindi mo na ibigay ang mga gamot, magbabayad ka ng mahigit 100,000 multa. Ginoong Shen, kumpara sa mahigit 100,000 multa, hindi ba mas mura ang huwangki ko? Ang mahal ng 20 pesos, hindi ko yan kukunin. Sige, hintayin mo na lang magbayad ng multa. Hoy! Hoy! Kayong dalawa, akala nyo ba wala ako dito? Boss Shen, mahal ang halaman ni Boss Kian.
Mura lang sa akin, ako. Ibibigay ko sa iyo ng 5 piso kada kilo, presyong palengke lang. May halaman ka. Siyempre naman. At, kahit gaano karami ang kailangan mo, kaya kong ibigay. Guyan, anong kalokohan yang sinasabi mo? Oo, mga banda. Tay, ngayon na, tatatak ko sa utak mo to, kapag nakapaglabas ka talaga ng ganyan, karaming halaman. Luluhod ako sa'yo at hihingi ng tawad. Ikaw ang nagsabi niyan. Halika, lumabas tayo at tingnan natin. Oh. Ang dami nito, daang kilo to ah. Boss Kian, ikaw mismo ang nagsabi. Kapag nakapaglabas ako ng 100 kilong halaman, luluhod ka at hihingi ng tawad. Simulan mo na. Bata, yung nakakaangat ka na, matuto kang magpakumbaba. Huwag mong lampasan ang hangganan. Noong pinapatamaan mo ko ng mga tauhan mo, bakit hindi mo naisip? Yung magpakumbaba. Yan man kang tandaan mo to. Tandaan kita. Lumabas AN eh. Ikaw, Boss Shen, tayo naman. Itong mga paninda, tinatantiya ko na nasa 3 hanggang 400 kilo. Tignan niyo kung may kulang pa. Uwi ako para hanapin. Ikarga mo lahat sa sasakyan ko, diretso ko nang dadalhin. Nga pala, Boss Gu, dahil ang dami mong hawak na halaman ngayon, bakit hindi tayo magtulungan? Ano sa tingin mo? Sige po, sabihin niyo. Simula ngayon, sa akin mo lang ibebenta lahat ng paninda mo. Buwan-buwan, ukunin ko ang hindi bababa sa 500 kilo. Ang presyo, mas mataas lang sa presyong palengke, hindi bababa. Okay ba? Boss Shen, masaya akong makatrabaho ka. Masaya akong makatrabaho ka. Parating na rin ang sasakyan ko. Papuntahin mo muna ang kapatid mo sa tindahan. Sumama ka muna sa akin sa pabrika. Pirmahan na natin ang kontrata. CJ, boss, malinaw na ang lahat ng detalye. Yung sasakyan ni Shenlili, papunta na ngayon sa Hilagang Botika. Dadaan sila sa APA, na baryong nasalanta ng Taguto. Magdala ka ng ilang tauhan. Ipakalat mo kaagad ang balita na may isang truck na puno ng bigas ang dadaan. Kung kailangan, tayo mismo ang manguna sa panggugulo. Pero boss, di ba puro gamot lang ang karga nun? Ang dami mong sinasabi. Gawin mo na lang ang inuutos ko. Boss. Guyan, wala kang kwentang tao. Naglakas loob ka pang kalabanin ako. Kung hindi ako makakabenta ng gamot, wala ka ring magandang patutunguhan. Maraming salamat, Boss Gu. Kung hindi dahil sa mga gamot na binigay mo, hindi ko sana natupad ang mga delivery orders ng butika ko sa tamang oras. walang anuman. Boss, nasa Barrio Shanzia na tayo. Ito yung isa sa mga pinaka-apektado. Nang sakuna sa paligid. Madalas may humahang dito para manghingi ng pagkain. Hay, kawawang mga tao. Kung lalapit man sila sa atin, tulungan natin sa abot na makakaya natin. Opo. Boss, hinarang tayo ng mga nasalanta. Mag-ingat. Mga amo, 3 araw na pong walang laman ang tiyan namin. Bigyan niyo lang kami ng kahit konting bigas. Kahit ano po gagawin namin. Tama yan, tama yan. Huwag kayong mag-alala. Gamot lang po ang karga ng truck namin. Wala kaming dalang pagkain. Pagdaan namin sa bodega, tutulungan namin kayo. Sa abot ng aming makakaya, pangako. Sinusungaling. Alam ko gusto nyo lang kaming linlangin. Makatakas kayo agad. Hindi po. Aos puso ko kayong gustong tulungan. Padaanin niyo lang kami para makakuha ng bigas. Hindi kami magpapaloko sa inyo. Siguradong. May bigas yung truck nyo. Ayaw nyo lang kaming bigyan. Tama na yan. Walang patutunguhan ang pakikipagtalo mo sa kanya. Tauhan yan ni Kianman Kang. Paano mo nalaman? Ang taong to, niloloko ang mga kababayan natin na pagkain daw ang karga natin. Bukod kay Kianman Kang, wala na akong ibang maisip na gagawa nito. Anong gagawin natin ngayon? Ako nang bahala. Mga kababayan, alam kong ilang araw na kayong walang kain. Ayokong hadlangan kayo. Pero may ilan na sadyang humaharang para hindi tayo makakuha ng pagkain. Nga, bakit mo hinaharang ang mga boss? Sa pagkuha ng pagkain natin, gusto mo bang suluhin yan? Hayop ka! Sinabi ko na nga ba, sinabi mo sa mga tao, na may pagkain dito, para lang gawin mo kaming mga tautauhan. Para ikaw lang ang makinabang, di ba? Wala ikaw kasi. Huwag mo silang paniwalaan. Gusto ko lang naman, makuha ang pagkain para sa inyo. Magandang sinabi yan. Kung ganoon, sayo na ang sako ng pagkain na to, ikaw ang mamigay sa kanila. Ako? Ano? Gusto mong suluhin yan? Huwag akong naglitan. Hayop ka talaga. Nagugutom na ang lahat dito.
At gusto mo pang solohin yan, papatayin kita. Dali, nandito ang pagkain. Huwag mag-agawan, nandito lang ang pagkain. Bilis. Huwag mag-agawan, huwag. Guyan, tapos na ang kontrata. Pakitingnan mo. Kung okay na ang lahat, pirmahan mo na. Ayos. Sa loob ng isang linggo, darating na ang bagong supply ng halamang gamot. CJ, ako na lang ang kukuha noon pagdating. Oh. Ito gawa kong pamahid na pamparamdam. Magpa-testing ka sa ilang tao. Okay, Kung ganun, mauna na ako. Sage. Ang pagde-deliver ng gamot sa botika, mukhang maganda to. Guyan, Et, Ang lakas ng snow ngayon, anong ginagawa mo dito? ang tagal nyo kasing bumalik. Gusto ko lang sana kayong hintayin. Hindi ka ba natatakot sa dilim? Hindi, basta't nandito ka na, di na ako takot. Bakit ang lamig ng mga kamay mo? Nilamig ka ba? Hindi, Ang yelo na nga ng kamay mo, nagmamatigas ka pa. Halika. Uwi na tayo. Tara. Halika. Yung pagkain kanina, malamig na, kaya ininit ko ulit. Subukan nyo na habang mainit pa. Kumain ka na ba? Bilisan mo, sabay-sabay tayo. nga pala, Bayaw, anong pinagkaabalahan nyo ng may-ari ng botika? Ang tagal nyo kanina, Kanina pumirma kami ng kontrata. Kontrata para sa supply ng mga halamang gamot. Simula ngayon, lahat ng gamot direkta na sa kanya. Ibig sabihin, may sigurado na tayong kita buwan-buwan. Hindi na natin kailangang humanap pa ng ibang mamimili tulad ng dati. Totoo ba yan? Totoo. Sa susunod, bukod sa pangangaso at pagkuha ng halamang gamot sa bundok, pwede na rin tayong magtanim ng sarili nating taniman ng halamang gamot. Ang buhay natin ay gaganda rin. Na pala. Buksan mo. Ha? Hindi ko pwedeng tanggapin to. Tanggapin mo na, asawa kita. Kasalanan ko rin naman ang tagal na nating kasal. Subukan mo, tingnan natin. Eti, bilisan mo. Subukan mo na, binilhan din ako ni Bayaw. Tara na, tara na. Ano? Hindi ba maganda? Maganda. Salamat. Ngayon lang ako nakasuot ng ganito kagandang damit. Huwag ka nang magpasalamat sa akin. Sa susunod, gaganda pa lalo ang buhay natin. Kapitan! Kapitan, nandyan po ba kayo? Aba, sina Chiaoyan pala. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Mayroon lang po sana kaming hihilingin pabor. Pwede po bang ipatawag niyo ang mga tao sa baryo? May importante akong sasabihin. Gusto ko sana pag-usapan natin. Sige, ako nang bahalang mag-ikot. Kung pupuntahan ko isa-isa, ang bawat bahay para tawagin sila. Mga kalahating oras lang siguro, magkikita-kita tayo sa may punong balite sa labasan ng baryo. Salamat sa tulong, Kapitan. Mauna na po kami. Sige, mauna na kayo. Mga kabaryo, salamat sa inyong lahat sa pagpunta rito. Pinatawag ko kayo dahil may magandang balita ako. Mga kabaryo, pumirma ako ng kontrata sa isang malaking botika sa syudad. Kailangan ko ng mga tauhan. Ngayon, opisyal akong tumatanggap ng mga aplikante. Tulong lang sa pagpupulot. Ituturo ko sa inyo. Sahod ay 30, may libreng 3 pagkain sa isang araw, busugin kayo. Ano? Isang buwan, 30 ang sahod, may libre pang 3 pagkain? Guyan, hindi mo kami niloloko, hindi ba? Hindi.
Kung sino man ang interesado, umilan kayo ngayon dito sa akin para magpalista. Ako, sali ako. Basta't may libreng pagkain, okay na ako kahit walang sahod. Isasali ko rin ang pangalan ko. Kalma lang, lahat kayo pwede, lahat kayo pwede. Hali kayo, dito lang. CJ, O Sige, pasok, pasok, pasok. Xiaoli. Xiaowang. Aling New, di mo pa rin ba tanda ang pangalan ko? Tanda ko na ngayon. Lao Chiao. Sige, ingat kayo sa pag-uwi. Hay naku. Sa wakas, tapos na rin ang problema sa pagkuha ng mga halamang gamot. Pagod na ako. hindi ko akalain na magiging malaking boss ka agad ng ganito kabilis. Hindi ko inakalang magiging negosyante ka ng ganito. Bilisan mo. Hay, bakit ka ba nagmamadali? Si Feng, hoy, wag mong galawin. Bingo. Ha ha ha. Talo na naman. Hay, sige pa. Ilista mo na lang muna ang utang ko. Hindi ako naniniwalang ganito ako kamalas ngayon. Hoy, wag. Laulin, kung ako sa'yo, 3 bises mo nang inutang sa pustahan. Mababayaran mo pa ba yan? Noong huli, yung 50 pesos na utang mo kay Wang Laosan. Di ba anak mong si Lin Tsui ang nagbayad? Ano ka ba? Paanong hindi makakabayad si Laolin? Hindi mo ba narinig? Na pangasawa ni Lin Tsui ang isang may kaya. Ngayon, masarap na pagkain araw-araw. Nakahuli pa ng baboy ramo ang asawa niya at naibenta sa bayan. Anong baboy ramo? Marunong din mangaso ang asawa niya? AMM. Tara na, tapos na. Sa susunod na lang. Sa susunod na lang tayo maglaro. Alis na kayo, alis na. Umalis na kayo, bilis. Hey! Itong si Laolin, ba't bigla na lang nag-iba ang timpla? Tara na. Sina Lin Chu at Lin Mi, itong mga batang to. Kaya naman pala hindi umuwi, nandito lang pala sa labas. Nakahanap ng mayamang pamilya, ha? Nag-asawa na, hindi man lang nagpadala ng sulat. At gusto pa kaming iwanan sa ere. Sa panaginip lang. Pwes, nanay nila, Xiao Yaozi, lumabas ka diyan. Sumama ka sa akin sa Chiashan Village. Hey, di ba sabi mo nakatira sina Lin Chui at Lin Mi? Sa isang mayaman na pamilya? Parang hindi naman. Hoy, mayaman man o hindi. Kung gusto mong pakasalan ang ate mo, dapat may pera. Kundi, mangarap ka na lang. Nga, yung pamanhikan para kay Lin Chui, dapat itabi. Pang-asawa ko. Pasok na. Masarap. Ate, kumain ka muna. Lin Chui, ikaw na pangalong na babae. Dinala mo pa ang kapatid mo. Tumakas. Tinatakwil mo na ba ang pamilya mo? Nay. Kayo ang mga magulang ni Lin Tsui. Sino pa ba? Aba, tita, dapat nagsabi muna kayo sa akin bago kayo pumunta. Sinusundo ko pa sana kayo. Halika, maupo kayo, sabay tayong kumain. Tay, may kani. Manahimik ka ngang walang kwenta ka. AMEA, ikaw si Guyan, hindi ba? Alam ng buong baryo na anak ko ay nakatira na sa'yo. Kailangan mo na siyang pakasalan. Siyempre naman. Andito ba kayo para pag-usapan yan? AMEA, Seg, dahil gusto mo akong maging manugang, isang bagay lang. Bigyan mo ako ng 50 kilong baboy. Ni isa, walang bawas. Guyan, gusto mo kasing pakasalan si At. Dapat papakita ka naman ng kunting pampaswerte, di ba? 50 kilo lang na baboy hinihingi ng pamilya namin. Hindi naman sobra, di ba? Hindi sobra. Matalino ka rin, bata. Pero kung gusto mo talagang pakasalan ang anak ko, yang baboy na yan ay kulang pa. Tama, yung 3 pangunahing gamit, ni isa walang pwedeng mawala. Dagdagan mo pa ng 1,000 kilong bigas. At 1,000 pang pamanhikan. Pag nabigay mo yan, papayag na kaming ipakasal sa'yo ang anak namin. Grabe. Wala na ba kayong hiya? Guyan, huwag mo silang pansinin. Huwag mong ibigay ang manginila. Abat ikaw? Nagsalita ka na naman? Bastos kang bata ka. Manahimik ka diyan. Iniisip lang namin ang kapakanan mo. Malay mo isang araw, masaktan ka lang kay Guyan. AME, kung hindi kami, sino pa bang lalapitan mo? Guyan, kung hindi ka magbibigay, ililigit namin silang dalawa. Ngayon na, at hindi ka na makakapag-asawa. Mukhang hindi pala tahimik ng inaakala ko. Ang pamilya ni Ling Su. Dito, tita, nagbebenta ba kayo o nagpapaaral ng anak? Pambihira kang bata ka, kung ano-ano nang sinasabi mo. Ang punto, kung gusto mong pakasalan ang anak ko, magbayad ka. Pag naibigay mo na ang pera, kung paano mo man siya ituring, kung paano mo man siya pahirapan, wala na kaming pakialam. Wala na kaming kinalaman. Pero di ba, tay, sabi niyo kanina lahat ng to ay para sa kapakanan ni Ling Su. Bakit biglang nagbago yung tono niyo? Tumigil ka.
Magbayad ka kung gusto mong pakasalan ang anak ko. Umalis na kayo. Ang mga hinihingi ninyo. Hindi ako papayag na ibigay ni Guyan. Ikaw talaga? Wala kang utang na loob. Sa iba kakampihan? Tito, tita kung ibibigay ko ang 3 gamit. Pati ang bigas at pera mula ngayon, ang pamilya nyo. At si Lingsu, tuluyan na ba makapaghiwalay? Tama. Hoy, teka lang. Ed, Kahit ano pang hingin nyo, hindi ko sila hahayaang ibigay sa inyo. Wala kayong makukuhang kahit ano dito. ikaw, Wisit kang bata ka. Nagre-rebelde ka na ngayon. Ang lakas ng loob mong sagutin ang ama mo ng ganyan. Mula pagkabata, wala kayong pakialam sa akin. Benta mo ako. Ama ka pa ba? Lumabas kayo. Nababaliw na yang batang yan. Nababaliw na ako. Mula noong ibenta nyo ako sa ibang tao. Nabaliw na ako. Ayaw niyong lumabas? Sira na talaga ang ulo ni Lin Chue. Ed, Si Yaome, huwag kang matakot. Wala na sila. hindi ako natatakot, Ed. Basta kasama kita, hindi ako natatakot. Tahan na, masama sa mata mo ang sobrang kakaiyak. Nakakairita ba akong pakinggan kapag umiiyak ako? Medyo nakakairita nga. Noon, ibinenta nila ako sa matandang binata sa baryo. At gusto nilang ipakasal si Xiaomei. Bilang batang asawa sa kabilang baryo. Kaya nang gabing iyon, agad kong inilayo at tinakas si Xiaomei. Di kita iiwan. Umasok na aking pera. Huwag kang mag-alala, pamilya tayo. Simula ngayon, hindi ko nahahayaang apihin kayong dalawa ni Xiaomei. Kuya Guyan, sa susunod, tutulong na ako kay ate. Sa gawaing bahay, marunong din po akong manahin ng damit, at hindi ako magiging pabigat sa inyo. Ang cute-cute ni Xiaomei, paano ka magiging pabigat? Pamilya tayo, wag na ganyan. CJ, pamilya tayo. Tayong 3, mula ngayon, mabubuhay tayo ng maayos. Sa mundong ito na palakasan. Mabubuhay tayo ng maayos. Xiao Yan. Xiao Yan. Mang Li, anong nangyayari? Xiao Yan, kahapon di ba sinabi mo maghahanap ng halamang gamot? Ang mga tao, ngayon, nandito na silang lahat. Tignan mo, kailan tayo alis? Ang bibilis naman nyo. Sige, umalis na tayo ngayon. Tara, alis na tayo ngayon. Sandali lang, may kukunin lang ako. Ano? Sige, ingat kayo sa daan. Hala, tara na, tara na. Halika, ilagay nyo na lang dyan ang mga halamang gamot. Bossku, Ayos. Mga kababayan, itong si Boss Shen. Ang magiging katuwang natin. Maya-maya. Ihatid nyo ang mga halamang gamot sa kanyang pabrika. Saich, walang problema. may ipapasama akong maghahatid sa inyo. Mag-ingat kayo, ha? Huwag kang mag-alala, Boss Shen. Sisiguraduhin naming ang mga halamang gamot ay maihahatid ng ligtas sa iyo. ₱1,238. Guyan. Isang araw pa lang, mahigit ₱1,000 na ang kinita natin ngayon. Mahigit ₱1,000. Guyan, napakahusay mo talaga. Tama ang desisyon naming sumama sa iyo. Naku, magagaling ang lahat. Maya-maya, ililibre ko kayong lahat ng pagkain. Ngayong araw, umorder na kayo ng kahit ano. Libre ko. Hahaha. Hoy Xiaomi, nasaan ang ate mo? Nasa kusina po si ate, nagluluto. Ate, tawag ka daw ni kuya. Anong kailangan niya sa akin? Hindi ko alam. Si Aoxie sa tanghali ngayon. Gusto kong ilahin ang mga kapatid mo. At silipan dito sa bahay para manahalian. Magdagdag ka ng pagkain na good for 2, magsaing ka ng bigas na dekalidad. Stew fish soup at baboy na may radish. Kakain sa labas? Di naman pista ngayon, bakit mo naman sila ililibre? May ipapagawa kasi ako sa kanila, kailangan nilang mabusog para may lakas. Pasensya na sa balak si Aoxie, pero ang importante, siguraduhin mo sobra-sobra ang pagkain na ito, ha? CJ, Mauna na muna ako. CJ, Pasok kayo. Ara, pasok.
Aba. Ayos. Ang bango nitong kanin. Anong clase to? Ulam. Ito ay dapat upang panoorin ang mga pinggan para sa isang sandali at huwag ilipat ang iyong chopsticks. Kumain lamang ng ilang beses. Tignan nyo kayo, kayong mga hindi sanay. Sumunod sa akin, brother yan. Anong magandang alak at pagkain ang hindi kinakain? Heto na ang pagkain. Ay. Hala. Salamat sa abala, ete. Hindi ka ba nagluluto lamang ng pagkain? Umupo ka kung may problema ka o walang problema. Halika, maupo na kayo. Heto, sabihin nyo na ang gusto nyo pero walang limitasyon ang kanin dito. Kain na. Hoy, huwag puro kanin. Kumuha kayo ng ulam. Tama na to. Kailangan yung mabusog ng husto. Kapag hindi kayo nabusog, sino nung tutulong sa akin sa trabaho? Guyan, sabihin mo lang, sinong bubugbugin natin? Anong bubugbugin? Wala namang nangaaway sa akin. Ba't mo naman kami pinakain ng ganito kasara? Tiyak na may kapalit yan. Maupo muna kayo. Maupo na. May nakita akong nakatagong agos sa ilog sa bundok. Sa sobrang lamig ng panahon ngayon, tiyak na doon nagtatago ang mga isda. Kaya gusto ko sana makiusap sa inyo. Nasamahan akong mangisda sa bundok. Yun lang pala. Huwag kayong mag-alala. Basta't sumama kayo kay boss yan. Siguradong siyang nakain kada araw, walang ulit na ulam. Sedge, sasama kami. Sige, uminom muna kayo ng sabaw ng isda para mapainit ang katawan. Maya-maya, akyat na tayo ng bundok. Sige, Kain pa kayo. napakasarap nito, grabe. Halika, dito mo ihagis ang lambat. Sige, iyan. Kayang-kaya ko ang ganitong klaseng trabaho. Ako na. Xiao yan, parang wala namang isda rito. Maaga pa naman, baka pwedeng tumingin ako sa ibang lugar? Huwag kang mainip. Bigyan mo lang ng sandali ang mga isda para mag-react. Diyan mo ihagis. Ngayon na, bilis. Ako na riyan, tutulong ako. Sabay-sabay natin hilahin. Aba, may isda talaga. Ha ha ha. Ang lalaking red-tail carp at carp, Guyan. Ang galing mo naman. Ay, sibas. Malaki ang halaga nito sa palengke. Ang swerte mo naman, Kuya Kyang. Ha ha ha. Dajhuang, subukan mo rin. Sig. Ay. Ilan daang kilo rin tong mga isda. Sa tagal ko. Ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming isda. Ang pangunahing dahilan, walang masyadong nangingisda kasi taglamig. Bilisan na natin, nanunuot na ang lamig ng hangin. Sig, tara na. Si Aksi. Nakabalik na kayo. Tingnan niyo ito. Wow, ang daming isda. Pasok na kayo at magpainit. Halika. Sig. Maupo ka. Ay, Halika, giniginaw ka na yata. Magbabad ka muna sa mainit na tubig. Woo. si Aoxie, bukas, samahan mo ako. Pumunta sa ate ko. Dati, isip bata ko. Laging umuutang ng bigas sa kanya. Bukas, magdadala tayo ng isda at karne. At dadalawin natin siya. CJ, Sobrang sulit sa sarap ngayon. Guyan, kailan tayo ulit? Isama mo kami, ha? Sige, walang problema. Oh, teka. Mag-uwi kayo ng ilang isda. Ay, huwag na. Kumain na kami ng tanghalian. Bago nagtrabaho, nakakahiya namang tumanggap pa ng isda. Guyan? Guyan, nandito ka ba? Lumabas ka dito. Xiao yan. Eh, kuya. Bakit kayo na pa rito? Muntik na kaming mamatay sa gutom. Pero ikaw, masarap ang buhay mo dito. Kuya, ano nang ibig mong sabihin? Dati, araw-araw kang nanghihiram ng bigas sa amin. Nahihiya ang ate mo, pero paulit-ulit ka pa ring pinagbibigyan. Ngayon, ano na? Wala na rin kaming makain.
Bakit mo ako sinisiko? Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Dong, pasensya na talaga. Wala na talaga kaming bigas. Eto, Kasalanan mo to. Lagi mong kinukumbinsi ang ate mo na tulungan ka. Isa kang walang hiyang hampas lupa. Ano yung asa mo sa sarili mong ate? Wala ka na bang kahihiyan? naku, tumigil ka na. At bakit naman ako titigil? Hahayaan mo bang? Manlimos pa yung kapatid mo sa pamilya natin? Wala na kaming bigas. Wala na. Sabay-sabay na lang tayong mamatay sa gutom. Kuya, nabanggit sa akin ni ate na mahilig ka sa isda. Tingnan mo, kakahuli ko lang. Sariwa at malalaki. Sa ganitong lamig, ang kapal na ng yelo sa ilog, paano ka nakahuli ng ganito? Hindi, ayos lang. Ikaw talagang siraulo. Nananaginip ka ba? Kakain ka ng sariwang isda sa panahong ito? Puro kakalokohan. Ate, nakita mo ba? Ang init pa rin ng ulo ng kuya mo. Kuya, halika. Halika. Eh. B. Eh, E. E. I. B. B. I. E. eh. 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 B. Avu. 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 B. B. E. 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 B. Eh. E. E. Eh. E. B. 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 Eh. Eh. Avu. Avu. B. Guyan, uwi na kami. Tawagin mo lang kami kung may kailangan ka, ha? Ah, sandali lang. Ito, iwi nyo. Hindi na kailangan. Kunin nyo na pati ito. Doon sa dating lugar na pinangingisdaan natin. Baka may isda pa. Bukas, balikan nyo at maghagis pa kayo ng ilang lambat. At itong mga sobra iwi nyo, ha? Naku, hindi po pwede yan. Sus, kung sobra-sobra pa, pwede nyo itong ipapalit ng bigas sa bayan. Taglamig naman, hindi masamang mag-imbak ng pagkain. Sige, salamat Guyan. Mauna na kami, ha? Ah, Sage, alis na kami. Oyan, uwi na kami. Ah, sandali lang ate, kuya. Ito, iwi nyo. Naku, nakakahiya naman. Sus, kunin nyo na. Sige na. Alis na kami, Oyan. CJ, Guyan. ah, Boss Shen, anong ginagawa nyo rito? Nakapagpareserba na ako ng restaurant. CJ, samahan mo muna si Xiaomi kumain ng maayos. May pag-uusapan lang kami ni Boss Shen. Sige, mauna ka na. Huwag mo na kaming alalahanin. AMM. Wow, Boss Gu, dito mismo yung nareserba kong restaurant. Pasok na tayo. State-run Grand Restaurant. Ito ang pinakamahal na kainan sa lungsod. Ang laki talaga ng ginagastos ni Boss Shen. Mukhang may napakahalaga siyang sasabihin. Kumusta ang investigasyon? Malinaw na lahat, nasuhulan ko na. Ang isang empleyado ni Shen Lily. Nalaman ko sa kanya na marami silang biniling pamahid mula kay Guyan. Totoong napakabisa, kaya nandito sila para hingin ang formula. Pamahid? Bukod sa halamang gamot, gumagawa rin si Guyan nito? Itong mga pamahid na ito, gawa mismo ni Guyan. Nakakuha ako ng isa, na snatch ko mula sa kanila. Mas mabisa pa ito sa anumang pamahid sa merkado.
Kapag pumayag silang magkasundo, ang industriya ng gamot sa Hua ay baka mabago na ng tuluyan. Ganyan pala kaganda ang bisa ng pamahid na ito. AMEA, kung ganun, puntahan natin si Guyan mamaya. At pilitin nating ibigay niya ang formula. Ang galing, boss. Kapag ganito, tayo na ang magiging pinuno ng industriya ng gamot sa Hua. Hanapin si Wang Hu, pasamahan mo na maaming tauhan. Sige. Ah, Boss Kian, napaka-relax mo naman dyan. Wang Hu, alam ko na may alitan kayo ni Guyan. Ngayon, nandyan siya sa loob, kumakain. Nasa harap mo na ang pagkakataon. Kung gusto mo siyang gulpihin, bahala ka na. Aba, si Guyan. Bakit kakain siya sa mamahaling restaurant? Baliw na ba siya? Baka naman may nilapitan siyang malaking tao. Relax ka lang. Hindi ganyan ang kapalaran ni Guyan. Isa lang siyang hampas lupa. Probinsyano. Umangat lang dahil inagaw negosyo ko. Kaya nagkapera ng konti, akala mo kung sino na. Dito pa talaga sa Sanming kumain. Ganun ba? Boss Kian, huwag kang mag-alala. Ngayon, pati ang galit mo, ay isasama ko na. Kapag di ko siya napuruhan ng matindi ngayon, hindi na ako si Wang Hu. Sugod, sumunod kayo sa akin, mga tol. Guyan, gusto kitang ipakilala. Siya si Kuya Shen Jiangwo. Trabaho na sa pulis sa anti-crime unit. Hello, ako nga pala si Guyan. Kilala kita. Maupo muna kayo, magkaroon lang ako saglit. Babalik din ako. Maupo kayo. Guyan, ang hapunang ito ay gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Noong kailangan ko ng gamot, ikaw ang nagligtas sa akin. Wala yun, seryoso. Sa negosyo, kailangan bukas palad ka lagi. Natural lang ba sa negosyo ang may naiinggit sa'yo? Kung walang naiinggit, ibig sabihin hindi maganda ang takbo ng negosyo mo. Tama ka diyan. Aba, kayong dalawa pala. Guyan, ang tagal na nating di nagkikita. Guyan, sino siya? Isang kakilala lang. Akilala? Sino may sabing makakilala tayo? Huwag kang feeling close. Ibigay mo ang sekretong formula ng pamahid. At tatatawarin pa kita. Paano nalaman ni Wang Hu na nasa akin ang formula? Boss Shen, wala kang kinalaman dito. Sa akin ang sadya niya. Umalis ka muna. Wang Hu, wala siyang kinalaman sa gulo. Nating dalawa kaya hayaan mo muna siyang umalis. Maiwan na ako. Diyos ko, bago mong jowa, Guyan, lalo siyang gumaganda. Sa wakas, may pagkakataon din akong makapaglibang. Hahaha, Huwag mong gagalawin. idi ngayon na nga kita lalapitan. Anong magagawa mo? Ah, sinaktan mo ko? Sugod. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Wang Hu, kakalabas mo lang? Ay, gusto mo na naman bang pumasok ulit? Sino ka ba? Paano ka makipag-usap sa boss ko? Diyan ka lang sa tabi. Chief Shen, anong ginagawa niyo po dito? Nagkukwentuhan lang kami ng mga kaibigan ko. Wang Hu, nangunguna ka diyan sa panggugulo at sinaktan mo pa ang kapatid ko. Wala na bang bata sa paningin mo? Hindi po. Paano ko po magagawang gawin yan? Ay, hindi ko po alam. Natao pala ni Boss Shen yan. Wang Hu, huwag mong sabihin hindi ko alam. Yung namamagitan sa inyo ni Guyan. Guyan? Yang si Guyan, may koneksyon pala. Sa malaking tao na tulad ni Chief Shen? Ah, hindi po. Chief Shen. Kilala niyo po si Guyan? Wang Hu. Huwag ka nang magkunwari pa sa akin. Tandaan mo to. Kaibigan ko si Guyan, kanegosyo ko siya. Kapag ginalaw mo siya, babalatan kita ng buhay. Naintindihan mo? Opo, opo. Ahaha. Sandali, sinabi ko bang umalis ka na? Mga tauhan. Dalhin nyo to sa presinto. Pagkakamali lang po to. Anong hinihintay nyo? Hindi ko kayo pinaalis. Kuya Shen, buti na lang nandito kayo. Wait, masalahay ko na. Yung grupo ni Wang Hu. Nag-alala lang akong baka hindi ko maprotektahan si Lily at masaktan siya. Sa tingin ko, hindi mo na kailangan ng tulong. Pero yung kapatid ko, natakot siya dahil sa'yo. Mamaya, kailangan mong uminom mag-isa bilang parusa. Walang problema. Ligtas ako kay Guyan. Kain na tayo. Guyan, diretsahin na kita. Gusto kong makuha yung formula ng pamahid mo noong nakaan. Gusto mo pala ang pamahid na pamparamdam ko.
Gusto mo yung formula nito? Seryoso ako. Gusto kong makipagtulungan sa'yo para mas mapalawak natin ang gamit ng pamahid mo at may benta ito sa iba't ibang parte ng bansa. Guyan, sa tingin ko pag-isipan mo yung proposal ng kapatid ko. Kamakailan kasi, hindi na maganda ang kita ng pabrika ng gamot. Naiipit na kami ng kompetisyon. Sa kanong paninira ni Kian Mankang. Kung may dagdag ang formula mo, dahil sa bisa nito, naniniwala akong maililigtas nito ang pabrika namin. Ha? Isang gamot lang, ganoon karami ang bibili. Huwag kang mag-alala. Dahil napakabisa ng pamahid mo. Sino ba nang walang sugat o pasa? Kahit medyo mahal ito. Pero kahit kailan, hindi nawawalan ng mayayaman. Tama. Gaano man kagulo ang mundo, laging may mayayaman. Makikita mo naman sa dalawang yan, pinasyanili. Marami pa ring tao ang hindi nagkakaproblema sa pera. Guyan, gusto ko talagang makipagsosyo sa'yo. Ganito na lang, ako ang maunang magsalita. Hindi ako mag-attack advantage. Ibibigay ko sa'yo ang sangkatlo ng taunang kita ng pabrika. Mga nasa mahigi 100,000 rin yon. Kung may hihingin ka pa, sabihin mo lang. May paninindigan ka, Boss Shen. Kung yan ang sabi mo, sino ba naman ako para tumanggi? Kung desidido na lahat, tara, cheers! Tara, Boss Shen, isusulat ko na agad yung formula ng pamahid. Bigyan mo ko ng ballpen at papel ngayon din. Osage. Ganyan ang gusto ko sa'yo, diretso sa trabaho. Heto na, Boss Shen. Para sa matagumpay nating pagsasama. Tagumpay. Bakit ang tagal niya sa loob? Ayan na, lumabas na rin. Bakit si Wang Hu, buhat-buhat paalis? Ni hindi man lang lumaban. Baka sa loob ng restaurant. May nakabanggang malaking tao na, di dapat iniinis. Walang kwenta. Pabigat lang na hayop. Simpleng pagtutuwid lang kay Guyan. Di pa magawa. Boss Gu, naniniwala akong sa pagsama mo. Mabubuhay uli ang pabrika ng gamot. Makikita mo, hihiga ka na lang sa bahay at bibilangin ang pera mo. Yan ang araw na talagang hinihintay ko. Tara, Buhayin muli ang pabrika? Managinip ka, Guyan. Shen Lily. Itiyakin kong pagbabayaran niyo ito. Si Aksu. Nakabalik na ako. Aba, ang lawak ng ngiti mo. Yung pinunta mo sa syudad. Magandang balita ba? Halika, maupo ka muna at magpahinga. Teka muna. May sasabihin akong magandang balita sa inyo. Nagustuhan ni Boss Shen yung formula ng pamahid ko. Binili niya ito. talaga. Kung ganun, makano. Ang ibinayad niya sa atin. Pinahalagahan talaga ni Boss Shen yung formula. Binigyan niya ako agad ng 1,000 na paunang bayad. At sabi pa niya, kapag kumita na ang pabrika, may parte pa tayo sa kita. Ang laki. Pwede na nating idagdag yan sa naipon natin. Sapat na para maitayo yung bahay na may bakurang bato. Higit pa sa sapat. Kaya na natin pagandahin itong bakuran. Gawin natin taniman ng gulay. Sapat na ang pera natin para sa bagong bahay. Bukas na bukas, pupunta na ako sa barangay para maghanap ng tutulong. Itayo na natin agad yung bagong bahay. Mula ngayon, doon na tayo magsisimula ng magandang buhay. Kapitan, nandito na ba ang mga tao? Papunta na sila. Xiao yan. Hindi ako makapaniwala na hindi lang. Kayang pakainin ang baryo ngayon. Magpapatayo ka na rin ng bagong bahay. Kung buhay lang ang mga magulang mo, siguradong proud na proud sila sa'yo. Halika, bilisan nyo ang lakad. Halina kayo, maupo kayo. Mga kabaryo, magpapatayo kami ng bagong bahay. Kung mayroon kayong mga lumang bloke o bubong dyan, dalhin nyo lang dito, bibilhin ko ng pera. Xiao yan. Ikaw ang nanguna sa amin sa paghahanap ng halamang gamot. Binayaran at tinakain mo pa kami sa pagpapagawa ng bahay na to. Talagang tutulong kami. Yung mga blok. Marami ako niyan sa bahay, ihahatid ko maya-maya. Sige, at sa mga tutulong, hindi ko kayo bibigin. 5 piso ang sahod kada araw, may libreng pagkain pa. Sisiguraduhin kong may karne sa bawat kain. Guyan, nagpapagawa ka ng bahay sa mga kabaryo. Binabayaran at pinapakain mo. Manloko. Ng kapwa. Hindi naman ganyan ang tama, di ba? Paano ko niloko ang mga kabaryo? Akala mo ba walang nakakaalam ng kalagayan nyo? Di ba nagugutom kayo noon? At nagkataon lang na. Nakapatay ka ng baboy ramo kaya nakakain kayo ngayon? Ano pa bang meron kayo ngayon? Sa totoo lang, mga kabaryo, huwag na kayong mag-aksaya ng pagod. Kakayod tayo buong araw pero sa huli. Di mainit na sabaw, malabong matikman nyo sa bahay na to. Tumahimik kayong dalawa. Sumama na kami. Ay Guyan noon, pinakain niya ba kami?
Binayaran niya ba ang pagod namin? Kami mismo nakakaalam. Isang araw nyo lang naman kami pinagtrabaho. Para sa akin, nakipagsabuatan na yan sa amo sa syudad. Gagawin lang kayong mga alipin, tapos bibigyan ng konting pagkain. Tingnan nyo, kung makapuri kayo dyan, wagas. Tumigil ka na dyan. Kahit kalahating subo pa yan, may binigay ba kayo? Tana, mga kabaryo, magtrabaho na tayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Tana, magtrabaho na. Anong gagawin natin? Binigyan pa naman tayo ng pera ni Boss Kian. Anong kinatatakot mo? Sumunod na lang tayo sa kanila. Malay mo, kung kaya nga talaga tayong palag-iiguyan ng pera. Magkukunwari na lang tayong walang nangyari. Ana, Lausan, dala mo ba yung kahadiyero at mga molde? Andito na. Chiaohu. Mamaya, maghuhukay kayo ni Nadafu ng pundasyon. Sek, mga kasama, galingan pa natin. Sige pa, may ulam tayo sa tanghalian. Sek, ayos. May kanis sa tanghalian. Mga uto-uto. Ganyan sila kasi pag magtrabaho. Pag hindi sila pinakain ni Guyan mamaya, magkakandamatay sila sa gutom. Kaya nga, sa tingin ko, ang ibibigay lang sa kanila ni Guyan. Hari ng Sebada. Pag naubos lakas mo, wala ring kwenta yun. Kung ayaw niyong tumulong, tigilan niyo na yang paninira niyo. At isa pa, hindi naman ganyan kabarat si Chiaoyan na tao. Anong alam mo? Dati pa yan kung makapagnakaw ng manok. At baboy dito sa baryo. Ilang beses ka na rin niyang ninakawan ng itlog noon ah. Ngayon kinakampihan mo siya? Baliw ka na ba? Nga, nakapatay lang ng baboy ramo yun. Akala mo kung sino na. Ang tao bang yan, nagbabago. Sige, tatayaan ko yan. Kung mabigyan niya kayo ng kahit mumurahing kakanilang. Kakainin ko tong ladrilyo. Anong bango yan? Bakit amoy kan? Chiaoyan. Mga kababayan, magpahinga muna kayo at magpatuloy tayo mamayang hapon. Nagluto si Xiaoxi para sa inyo. Ang halian natin ngayon ay baboy na may sotanghon. Lahat busog. Sek. Ano? Mga kasama, si Chiaoyan ngayong araw. Nagluto ng baboy na may sotanghon para sa lahat. Halina kayo. Aray. Aba, Chiaoyan, may kani talaga tayo ngayong tanghali? Tulong kasi kayo sa gawain sa bahay. Kaya naman hindi namin kayo pababayaan. Hindi lang braised pork with vermicelli, may sabaw na itlog pa. May cornmeal cake at lugaw na mais, walang magugutom. Ngayong araw na to, may kane gulay. Simula ng tagutom, ngayon lang ako nakatikim nito. Si Xiaoxi ang nagluto ng lahat ng ito. May special pa sa loob. Subukan nyo ang luto ni Xiaoxi. Seg. Nagdala talaga ng bigas iyang siguyan. May karne at gulay, para kain na tayo. Ni hindi tayo tumulong sa gawain, tapos makikikain. Baka palabasin lang tayo nung dalawa. Takot ka sa ano? Sa dami ng pagkain to, maubos ba nila? Mabulunan kaya sila? Magkabarangay lang tayo, at dati ko siyang matalik na kaibigan. Maniniwala akong hindi niya ako bibigyan ng kahit isang subo. Ana, ay, ang sarap naman nito Chiaoyan. Sulit na sulit ang pagpapakasal mo sa babaeng to. Ano nga ulit yung kasabihan? Pwede mo siyang ipagmalaki, magaling sa lahat ng bagay. Mang Li, kumain na kayo. Seg. Salamat sa pagsusumikap mo. Wala yun. Guyan, oy. Sandukan mo nga ako ng braised pork with vermicelli. Hoy, tumunga nga ka diyan, hindi ba kita inutusan na sandukan ako? Kanina pa kaming dalawa nakatayo rito. Sandukan mo na. Hindi ba sabi ninyo, hindi ako nagpapakain? Kaya hindi kayo magtatrabaho. Bakit ngayon alam ninyo nang pumunta rito? Nagbibiro lang kami yun. Ang dami-dami naman ng pagkain ninyong ito. Ano ba naman yung kakaunting kain namin? Lumayas kayo. Nung may trabaho, hindi kayo makita. Walang naitulong, pero sa pagkain, nandito agad. Hindi mo ba sinabi kanina, na basta bigyan tayo ni Guyan, ng kalahating piraso ng tinapay, kakainin mo yung ladrilyo? Ngayon, may kane at gulay pa tayo. Ilang libong ladrilyo kaya kakainin mo? So huli na pala tayo? O, hapon na. Magsipag tayo ngayong hapon. Huwag na. Itong munting lugar ko. Walang lugar para sa inyong dalawang malalaking tao. Kumain lang naman kami dyan eh. Ba parang napakadamot mo naman? Gustong kumain? Mangangarap ka pa. Kayong dalawa. Bumalik kayo kung saan kayo nanggaling. Naku po, kawawa naman kami. Itong siguyan, pinapakain niya ang iba. Pero kami, hindi. Ayoko nang mabuhay. Hoy, asawa ni Liu Bin. Tama na yang eksena mo. Wala namang utang sa inyo si Chiaoyan. Kung pinakain niya kayo,
pasasalamat nyo yon. Pero kung hindi, yon ang tama. Umalis na kayo riyan. Igilan nyo yang kahihiyan. Umalis tayo. Manigas kayo. Sinasabi ko sa inyo, tagutom ngayon. Bakit siya lang ang may makain? May ulam at kanin pa? Sa tingin ko, ninakaw niya ang mga yan. Itong sako ng bigas, sa iyo muna. Pagkatapos ng trabaho, may 20 piso ka pa sa akin. Tandaan mo, hindi kayo pupunta roon para lang kumain. Sisirain natin ang pangalan ni Guyan. Huwag kayong mag-alala, boss. Isinaayos na namin ito para sa inyo. Pero, paano natin sisirain ang pangalan niya? Isigaw nyo lang na magnanakaw siya. Tapos, sa bakanteng lote niya, mag-ingay kayo. Sabihin nyong madamot siya. Painitin nyo ulo niya. Tapos biglaan yung ipagsigawan na nagnakaw siya. Para mag-alala ang mga tao. Wala na siyang takas. Magandang idea yan. Dati nga, may nawalan lang ng manok. Pinaghinalaan na nila agad na siya ang nagnakaw. Hindi lang kayo sisigaw. Siguraduhin yung wala siyang maipakitang ebidensya. Patibayin natin ang sismis na magnanakaw siya. Walang problema, Boss Kian. Hintayin nyo na lang ang magandang balita. Manggugulo na kami. Sisiguraduhin naming mapapahiya si Guyan. Na. Eka muna, tandaan nyo, huwag na huwag kayong magkakamaling mabuko. Sa bagay na ito, ayo lang ang may hinala at wala itong kinalaman sa akin. Kapag palpak ang trabaho nyo, ang pera at ang pagkain, wala kayong makukuha kahit ano. Naiintindihan namin. Tara. Nga, sabi ko na sa inyo itong pamilya ni Guyan. Paano biglang nakakain ng maayos? Siguradong ninakaw yan. Mga kababayan, umuwi na kayo at tingnan ninyo. Tingnan ninyo kung may nawawalang pagkain sa inyo. Sinasabi mong ninakaw ko ang pagkain to. May ebidensya ka ba? Ebidensya? Ano bang ginagawa mo noon? Di ba't puro nakaw at kalokohan lang? Kailangan pa ba ng ebidensya? Hindi ganoong tao si Guyan. Sino ka para magsabi niyan? Alam namin kung anong klase siya noon. Mas kilala namin siya kaysa sayo. Hindi ba? Guyan, sa tingin ko talaga, hindi ka na magbabago. Kung hindi mo may paliwanag kung saan galing ang mga yan ngayon din. Sasabihin ko sa'yo, ipapapulis kita. Sige, magsumbong ka. Pero tandaan mo to. Kapag napatunayang malinis ang pagkain nito, kayo naman ang hulihin ng pulis. Ano na naman tong kaguluhang to? Kapitan, kayo naman ang humusga. Itong si Guyan. Ninakaw ang pagkain ng mga tao. Tapos sinasabing kanya raw. Sana po ay panigan ninyo kami. Igilan mo nga, yang kalokohan mo. Mga kababayan, sa tingin ba ninyo ganitong tao si Guyan? Hindi. Paano mangyayari yun? At saka, maliit lang ang baryo natin. Ilang dosena lang tayo. Kung may nawalan man ng pagkain, di ba't magiging usap-usapan agad yon? Bilang kapitan ninyo, bakit wala akong nabalita ang may ninakawan ng pagkain? Nakikita ko na, magkakonsaba kayong dalawa. Siguradong binigyan ka ng suhol nitong si Guyan. Kaya pinagtatakpan mo siya. Igilan mo yang pambibintang mo. Sinasabi mo pinagtatakpan ko si Guyan? Nasaan ang ebidensya? Anong nangyayari dito? Kasama, sa wakas dumating ka rin. Siya yun, ang pangalan niya Guyan. Siya ang nagnakaw ng pagkain ng mga taga rito. At itong si Kapitan, inanggap ang suhol niya para pagtakpan siya. Kunin mo na sila, dali. Ikaw, masamang tao ka. Hoy, tumahimik ka nga diyan. Ha? Anong problema? Bakit? Itong si Guyan, nagnakaw ng pagkain ng mga taga rito. Bakit parang wala siyang kasalanan? Guyan, tama ba? May reklamo ang mga residente. Hinakawan mo raw sila ng ari-arian. Sumama ka sa amin para imbestigahan. Huwag, kuya. Malinis ang pagkain namin dito. Si Guyan, pinagbibintangan lang yan. Tama. Sabi niya pinagbibintangan lang? Sino namang maniniwala diyan? Ako naniniwala. Kung nanakaw ang pagkain namin, bakit hindi ko alam? At isa pa, buong baryo natin, hindi makabuo ng isang kalderong karne. Saan naman magnanakaw si Guyan? Tama. Dati, pasaway talaga si Guyan. Pero bata pa siya noon. Ngayon, malaki na siya. May kakayahan na, marunong nang makiramay sa mga kababayan. Binigyan niya ng trabaho ang marami. Nagpakain pa sa lahat. Bakit niyo siya dinurungisan ng ganyan? Tama na. Kasama, huwag po kayong makinig. Sa mga solsolerang to, sasabihin ko sa'yo, siya, kahit hindi ito ninakaw sa baryo natin, sa ibang baryo niya ninakaw yun. Dali, kunin mo na siya. Sige, kailangan pa itong imbestigahan. Guyan, sumama ka na sa amin. Tigil. Sino yung dalawang yun? Nakakots pa silang dumating. Mga amo ba, tumula sa syudad? Sinong hinahanap nila? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Boss Shen. Bakit po kayo nandito? Mamaya na yan. Asikasuhin muna natin ang gulo dito. Naku, mga kakampi ni Guyan, yung dalawang yan.
Anong kinakatakot mo? May pera lang sila. Ano ngayon? Mayaman na, pwede nang pagtakpan ang magnanakaw. Nandito ang pulis. Oh, ayos lang. Anong nangyayari dito? May nagsabi bang itong? Si Guyan ay nagnakaw? Isasama ko na sana siya sa presinto para sa investigasyon. Tama, Lali, hulihin mo na siya. At itong si Kapitan, kumampi kay Guyan. Siguradong tinanggap ang suhol niya. Kasama, hulihin mo na silang dalawa. Ikulong mo na pareho. Ganyan ka na lang ba kadaling maniwala? Dahil lang sa mga kwento nila. Huhulihin mo na lang ng walang ebidensya? Hoy, anong problema mo? Ang pulis. Pwedeng manghuli kung sino ang gusto niya. Kailangan ka pa ba niya? Tingin ko, tinanggap mo rin ang suhol ni Guyan. Kasama, isama mo na rin yan. Tumahimik ka. Bakit? Itong taong to. Siya ang hit ng peace and order unit namin. Shen Jiangwo, sinasabi mong siya ay pumapanig sa mali. At kinukonsinti ang mga kriminal? Anong klaseng kalokohan yan? Siya ang kapitan ng inyong grupo ng tanod. May problema ba? Wala pong problema, kapitan. Yun po kasi. Yung sinabi ko kanina na kinukonsinti ninyo si Guyan. Kalokohan ko lang po yun. Pakiusap, huwag niyo po sanang dibdibin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko yan didibdibin. Pero, yung sinabi niyo kanina, na nagnakaw ng pagkain si Guyan at ipahuli siya. Nasaan ang ebidensya niyo? Dahil hindi niyo mapatunayang nagnakaw siya, pero kaya kong patunayan na hindi siya nagnakaw. May kasunduan sila noon ng kapatid kong babae. Ilang araw lang ang nakalipas, pinabili ko siya ng karne. Ngayon, nasa akin pa ang resibo. Sabi ko na nga ba, malinis ang pangalan ni Guyan. Hindi siya gagawa ng ganyang illegal na bagay. Itong dalawang to, nagsinungaling na nagnakaw si Guyan at nag-imbento ng kaso para ipahuli siya. Ano ang dapat na parusa sa kanila? Maling paatang at paninirang puri. Dakpin sila. Sir, yes, sir. Halika na. Ay, sandali. Alam na namin ang pagkakamali namin. Guyan, magsalita ka naman sa pulis. Palusin mo na kami. Hinding-hindi na namin ito gagawin. Pangako. Nga. Hindi namin gustong siraan si Guyan. Si Kian Mankang. Si Kian Mankang ang may pakana. Sa amin nito. Tututo. Si Kian Mankang talaga yun. Siya ang lumapit sa amin at nag-utos. Nasirain ang pangalan ni Guyan para masira ang deal niya. Sa pamilyang Shen, naloko lang kami, opisyal. Wala kaming kasalanan. Kian Mankang, ibig mong sabihin, iyong negosyante ng halamang gamot sa syudad na si Kian Mankang. Siya mismo. Iyon na iyon si Kian Mankang. Siya ang nag-utos sa amin nito noong isang araw sa may bukana ng baryo. Binigyan niya kami ng arena at hindi pa namin iyon naubos. Nasa bahay lang namin iyon. Hanapin niyo kung ayaw niyong maniwala. Ikulong muna sila at magpadala ng tao para imbestigahan. Itong tungkol sa arena. At saka, tingnan din ninyo ang kinaroroonan ni Kian Mankang. Pagkatapos, pagsabayin ninyo ang pagproseso sa kanya. Sir, yes, sir. Halika na. Tara. Huwag kang mag-alala sa pagkakataong ito. Tutuldukan na talaga natin ang investigasyon. Hindi kita pababayaan. Kuya Shen, maraming salamat sa tulong ninyo ngayong araw. Batang to, hindi ako tiwaling opisyal. Basta malinis ang konsensya mo, walang makakagalaw sa'yo. Salamat pa rin. Nga pala, bakit pala kayo naparito? Boss Gu, maraming mata at sismoso dito. Sa ibang lugar tayo mag-usap. Sige, sandali lang ha. Mga kababayan, naayos na ang lahat ng gulo. Sige lang, kain lang kayo't inom. Pagkatapos, trabaho ulit tayo sa patayo. Sage, Chiaoyan, pangako simula mamayang hapon. Gagalingan namin sa trabaho. Sige na, asikasuhin mo na ang lakad mo. Tama. Buti na lang nakakain kami ng ganito kasarap. Dahil kay Guyan, kapag may nagtamad-tamaran, makakita sa akin. Si Lingsu ang nagluto niyan. Dapat. Kay Lingsu kayo magpasalamat sa masarap na pagkain. Ang galing mo, Linsui. Napakasarap ng luto mo. Masaya akong nagustuhan ninyo. O CJ, bantayan mo mabuti ang mga nangyayari dito sa bahay. Sige, umalis ka na. Ako na ang bahala. Kaya ko to mag-isa. CJ, Trabaho na. Ginoong Gu, pinatawag kita para ibalita ang magandang balita. Yung pamahid na pamparamdam na formula na ibinigay mo sa amin noong inilabas namin sa mga butika sa syudad noong nakaraang linggo. Sa loob lang ng 7 araw. Naubos agad ang stock. Ito ang sales report. Tingnan mo. Noong una, nag-alala kami na baka masyadong mahal ang presyo. At hindi mabenta. Pero hindi namin inaasahan na pag-agawan ito. Mga ngaso, lalo na iyong mga naghahakot, inuubos nila agad. Iyong mga foeman, diretsong umorder ng 200 piraso. Sabi nila, kumpara sa dating pamahid na gamit nila, mas mabilis daw itong umipekto. Ngayon, yung mga makina sa pabrika, overtime kung overtime ang trabaho. Marami pang butika ang naghahabol ng supply. Sa ganitong benta, sa susunod na buwan, bawing-bawi na ang puhunan natin. Pagkatapos nito, ang buwan ng kita ay abot ng 3 beses. Kumpara sa ordinaryong halamang gamot noon. mabuti naman at mabenta. Nag-alala pa ako na baka hindi. Tumugma sa pangangailangan ng tao ang formula. Hindi lang tumugma, sobra-sobra pa nga sa inaasahan. Ito ang parte mo sa kita ngayong buwan. Hindi pa tapos ero.
Kung ibibigay ko na ang bahay mo, pwede mo itong gamitin pambili ng gamit sa bahay. O kaya ipampapagawa ng bahay. Kunin mo na. Deserve mo ito. Kung hindi dahil sa formula mo. Kailan pa tayo ay senso? At saka, tuloy-tuloy pa ang pagsasama natin sa negosyo. Gagawa pa tayo ng bagong gamot, halimbawa, panlaban sa rayuma at pampahupa ng pamamaga. Ara, kunin mo. Sige, tatanggapin ko muna to. Yung bagong formula ng gamot. Pag uwi ko, pag-aaralan ko pa to. Kukontakin ko agad kayo sa trabaho. Sige, tapos na ang negosyo, magsikain na tayo. Halika, Sig. Cheers sa ating partnership. Nandito na si Xiaoyan. Salamat sa pagsusumikap niyo. Xiaoyan, napakagaling na misis mo. Dahil sa kanyang pagmamatyag, lumubal ang bilis ng trabaho natin, kaysa dati. Totoo yan. Dekada na akong gumagawa ng bahay. Pero walang sinabi sa bilis ni Lin Tsui. Hindi ba? Si Lin Tsui, hindi lang magaling magluto, sa trabaho. Isa siyang chemical. Kung mapangasawa mo siya, napakaswerte mo. Kung ganoon, nakatagpo pala ako ng kayamanan. Siyempre naman. Ayos, ayos. Ang tagal din bago nagkaroon ng isang bahay na talagang maganda. Ate, kuya, nandito na sina Kuya Shen at Lily. Lily, Kuya Jiangwo, nandito kayo. Halika, maupo kayo. Maupo. Maligayang paglilipat bahay. Ito ay regalo mula sa akin. Atay kuya, 2 rolyo ng bagong tela ang laman yan. Magagawa ninyo ni Xiaomi ng bagong damit. At itong 2 buot ng alak, ito ang pinakamainam na alak. Mula sa syudad, paipagdiwang ang bagong bahay ninyo. Salamat sa pagpunta ninyo. Ate Lily, yung tungkol kay Ken Man Kang. Na nag-utos na siraan si Kuyan. Anong balita? Tiningnan namin ang lumang libro niya. Hindi lang siya. Nangontrata ng presyo ng mga halamang gamot para manamantala. Nagpapanggap pa siyang dekalidad ang gawa niya kahit hindi. Ngayong may matibay na kaming ebidensya. Nakakulong siya at ilang taon pa bago makalaya. Dahil sa pagkakaalis niya, napakatahimik na. Ang palengke ng mga gamot, ang negosyo naming pabrika, lalong gumaganda. Noong nakaraang buwan, dumobel ang kita namin. Kuya Jiangwo, Lily, kayo dapat ang pasalamatan. Kung hindi dahil sa tulong ninyo, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Sige na, huwag ka nang mahiya. Dahil pa rin yan sa galing mo. Kung ibang tao kaya yan, hindi naman lahat kaya to, no. Eka, gabi na rin. Kami nang mauna, para hindi na makagulo. Sa pagsasama-sama nyo bilang pamilya, tawagan nyo lang kami lagi. At kung kailangan nyo ng tulong, sabihan nyo lang kami. Ihati ko sana kayo. Huwag na, nakakahiya pa. Mauna na kami. Sige, ingat kayo. Paalam, Lily. Ingat. Hay, mukhang wala ng pag-asa. Nandiyan na yung perpektong bayaw, bigla pang nakawala. Di kung wala kang magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Hindi ko inakalang. Sa buhay na to, makakatira ako sa ganitong kagandang bahay. Simula pa lang ito. Sa mga susunod na araw, ay mas ganda pa ako namin.